good day mga kananay or good morning dyan sa inyo. Mga umaga pa dito sa amin. Pumunta ako doon sa aking mga apo doon sa kay Jen. Gawa nga ng si Jen ay halos hindi pa maka trabaho. Ngayon po nakita ko yung kanyang mga uniform ng aking mga apo doon ay sirang-sira. Kaya ito ngayon ayusin ko ng paraan para maayos yung kanilang wala ng mga sabitan. Kaya kawawa. Alis na kayo, alis na. Hindi. Sige. Nagawa ka na. Nag-video. Ay, kayo ng uniform yan. Ay, kay Angel ito, walang hindi may suot. Ay, wala yung Oo, wala yung kwan. Kaya, yan. Kasama ko si Ayang mga kananay. Kailangan talaga masulbar yung problema ng mga apo ko dahil hindi maisuot ang palda dahil walang sabitan. Kaya, yan. Pinting sila. Maaga pa dito sa amin. Ganyan talaga mga kananay, yung mga lula. Kailangan ay lagyan, resolbahin yung mga problema ng mga apo. Itong paraan. Kaya tahiin ko itong mga nila, mga uniform. Kailangan para sila ay makapasok. Kaya ay nako. Alam mo mga kananay, tinatawa ko lang yung mga problema o mga kailangan ng mga apo ko dahil kung idaan mo sa ika nga paugot ay wala rin mangyari sa'yo. Kaya ito ngayon kawawa yung apo kong si Angel dahil ito nga hindi makasya yung kanilang kanilang uniforme. Yan. Ay, nako. Talagang ang lula nga naman. Mga kananay. Kaya sa inyo dyan, mga kananay, yung katulad kong nanay ay support lang tayo sa mga anak, mga apo, mga kailangan. Yan. Kaya ito. Kaya ang gawin natin ay hingi lang tayo ng mahabang pasensya sa mga anak. Magkaroon sila ng hindi mga gustong gawin. Sila magkanauan ay pasensya lang. Ay nako, kananay. Kala ko ito kanina ay may trabaho akong iba. Pero namasyal ako ng maaga pa. Ayun pala ang problema ng mga apo ko. Yung kanilang mga uniforme ay walang kaayusan. Kaya kung hindi ito maayos, hindi sila makapasok. Kaya ito ngayon. Ay nako. Yun. Kailang tahiin ito para maisabit. Maisabit itong ganito. Huwag natin silang pababayaan. Hanap tayo ng paraan para sila ay makapag-aral at makapagtapos. Para balang araw or someday, tayo din ang makikinabang. Lalo kung sila ay may malasakit sa magulang. Yan. Matutuwa din natin, maani din natin yung ating pinaghirapan sa ating mga anak. Di ba? Ay nako, kaya itong aking trabaho. Yun. Kahit madilim ang aking mata, sige lang. Yun. Yan. Kawawa naman ang bata na papunta sa school ay yung kanyang palda ay ang kaakibat ay kamay. Dahil wala ngang siradura, walang ipit sa palda. Kaya ito ngayon. Yan.
mga bata kasi, katulad sa anak ni Jen, pag ano ang mga problema sa kanilang sarili, ang takbuhan ay ang lula. Yan. Tapos na. Sana yung gunting. Ang isang palda ay tapos na. Ang isa na naman. Ang daming palda. Kain po tayo, mga kananay. Pagkatapos po ng ayos ng aking palda ay kakain muna ako ng almusal. Ito po ang aking ulam at saka piniritong isda. At saka alam mo ba yung ginataan na pinatuyo na sa niyog na dahon ng kasaba. Ito yung kinakain namin sa mga Ilonggo, paborito ito. Kain tayo. Tapos ko nang kain ay next naman kung anong trabaho ko. Ito mga kananay ang kasaba leaves. Ito yung paborito ng mga Ilonggo. Ang gawa nito ay ginabayo muna nila at saka ginagataan. Ito ang ulam ni Miss Hayahay. Bigyan niya ako. Ang gawa ko dito sa bulala ko ay paikot-ikot lang sa aking mga anak. Kung sino may ulam, bigyan nila ako. Kaya makakain. Basta't masaya lang ang buhay. Huwag mo problema. Piniritong lumahan. Daming hanggang dito na lang aking pagkain mga kananay. Tapos na. Pagtapos ng kain, next naman ko anong gawain. Bye bye. Siya nga pala mga kanalay ay pagkatapos ko ng ayos ng uniforme ng aking mga apo tungkol kay Jen ay nagpapasalamat ako ngayong oras dahil sa wakas nakailang linggo po ako nang gawa ng itong lambat namin na bago ay salamat at tapos na. Ito na lang po ang aking gagawin sa kanyang pinakadulo. Yan. Ay naku. Tuloy na sana ang paliwanag ko ng aking at pasasalamat sa aking lambat na tapos ay ayun na naman. Inutusan na naman ako ng aking anak na si Miss Hayahay. Magasaing daw muna dahil maya-maya ay magalabas na yung mga estudyante walang magasaing dahil siya ay busy sa kanyang baby. Kaya ganito talaga ang nanay, ganito talaga ang gawain ni Nanay Mercy. Okay lang. Basta gumawa lang tayo ng mabuti. Gumawa lang tayo sa ating mga anak ng maayos. Kaya ito nga po yung aking lambat na nayari na. Thanks God at kung isipin ko parang hindi ko na kaya na gawin ito pero yun nga salamat ako kay God na binigyan pa rin ako ng kalakasan at para gumawa ng itong lambat namin dahil wala na talagang maasahan na magawa ng lambat dahil pagpagawa po kayo ng lambat na itong ganito lang pag pinagawa mo sa tao ay babayad ka ng sa labor lang ay 3,000 3,000 tapos maliban pa itong kasi itong lambat ko ay 3-ply maliit ang mata sa labas tapos ang sa loob at sa labas po ay malaki 3 inches ang laki nito tapos 0.25 ang sa labas kaya ito po mahirap itong gawin. Kailangan talagang isuot mo pa ito bago lagyan ng pamato. Ito, ang pamato. Yan. Saka ito ang pataw. Kaya nga, ang gagawa ng lambat ay mahirap. Minsan ay hindi ko na matandaan. Kaso lang, may nakita akong
nailista ko dun sa aking notebook na kung paano gumawa ng triply, kang sa akin na kasi ay malimutin na. Ganyan talaga yung mga nakananay dahil malimutin. Ito nga, itong aking kuan ay pandalo ko na ito at yari na po. Kaya nagpapasalamat ako dahil sa aking kalakasan na binigay ni Lord sa akin ay nakatapos rin sa aking trabaho. Kaya ito po, itong isang sa dulo na ito ay isuot ko na po ito sa kanyang dulo, sa kanyang lambat na yung malaki sa labas at maliit sa loob. Yan ang sinasabing all things work together with good. Diluin mo yan, kananay. Laban-laban lang tayo. Kaya itong aking trabaho ay kung sa ano lang ay mahirap talaga, pero yan nga, nothing is impossible to him that believeth kay God. Kaya sa atin mga kananay ay ganito ang aking ginagawa araw-araw. Kahit gumagawa tayo ng ating ganito at saka inutusan tayo ng ating anak na gano'n ang gawin, ay kailangan gawin mo dahil nagsaing ako. Ayun, babantayan ko pa hanggang sa yun ay maluto. Ika nga ay busy-busy nga. Sige lang. Ganyan talaga ang kategori ng nanay. Kaya kayo mga kananay, gugulan tayo. Basta malaga sa atin ay happy tayo. Diba mga kananay? Happy tayo sa pagtulong sa ating pamilya or magtulong sa ating kapwa. Na ako, kaso lang ay marami pang mga kailangan gawin dahil yung aking anak na si Jean, yung kanyang asawa ay kasalukuyang nagabilad ng mais kasi ang kanilang pinagkaabalan o produkto ay mais. Kaya ngayon, may mais pa rin sila. Ito ay aking hayumahin at saka lagyan ng sirado sa tagiliran. Lahat ito, pati materyales, yung mga gamit niya, yung tingga, at saka lambat, at saka pamataw, ay ang halaga nito ay maubos yata ng yung ano lang, yung kanilang halaga lang ay parang halaga din ng paglibor mo na magbayad sa magagawa, mga 3,000 din po. Kaya ito ay, kahit ito lang ganito ay abot ito ng mga 6,000 plus. Itong ganito. Ay, hindi pa ito kasama yung tingga. Kasi ang tingga po ay, ang pinakamataas na value ng tingga dito ay 1 kilo ay 230. Ang pinakamababa ay 210 sa Kalapan. Kaya doon kami pamili sa Kalapan, medyo mura-mura. Ito sa aming probinsya. Ito po ang yung mahilig sa paglalambat. May nagatanong dyan na magkano ang kabayaran. Ito nga po. Ang mahirap lang dito po ay yan yata. O marami, may istorbo na naman. Gahingi na naman ng tubig. Yan, may tubig dyan. May tubig dyan. O sige. Yan, kuha ka. Daming nag-istorbo sa akin mga kanana. Ay, naku. Mga kananay, ito po ay yari na. Nalagyan ko na po ng sa dulo ng aking lambat. Kaya ito pong lambat na ito ay kung sa iba, maggawa nito ay 2 bantasan na po ito. 2 bantasan sa kapal ng lambat. Pero sa akin ay ginawa ko lang isa. Kasi ang isang bantasan to sa amin, ang pinakabababa ng pagpagawa ay 2,000. Kung isipin mo ngayon daw, narinig ko sa iba na ang paggawa daw ng isang bantasan ay 3,000 na. Kaya napakamahal ang lambat na ito. Kung isipin mo ang lambat na ito, parang dumarating na yata ng mga 10,000. 10K ang isang bantasan na ito. Isa 2 bantasan. Pero alam mo naman, mga kananay ay ito ay natapos na, ay salamat. Ang ano ko, I believe na ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sasama dito sa lambat na ito. Bantayan na lang na ito ay paggamit ko na sa fishing brother sa ilang araw. Tsaka wait lang tayo, makikita mo ang resulta ng pagkuha ng lambat na ito pa mga kanyang huli. Ready to fishing na ito mga kananay. Kaya yan, ang paggawa ko kasi ito ay ang pagtitiis at pagmamahal. Kaya mga kananay, kung ikaw ay magtrabaho, kung ikaw ay kung sa anumang tudo, anong napakitaan mo,
Kailangan ang pagtitiis at pagmamahal dyan kasunod sa iyong pagtrabaho. Malayan mo yan, magtatagumpay ka na dyan sa iyong trabaho. Okay, dito muna.